Magandang araw po, mag-aaral tayo ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ng Panginoon na nakasulat po sa Biblia o banal na kasulatan, at ang ating tatalakayin ngayon ay yung mga taong meron pala sa Biblia po na may mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero isipin niyo po ito, sa buong mundo, lahat ng tao may reliyon. So, ibig sabihin, taong may reliyon, hindi rin pala papasok sa kaharian ng langit. Hindi pala ibig sabihin ko mo may reliyon ka, garantisado na ikaw ay papasok sa langit. Hindi po. Kasi ang Biblia po ang magsasalita o ang magtuturo sa atin sa pamamagitan ng guidance ng Holy Spirit ng Panginoon Diyos. Ano po, at ang ating tatalakayin ay yung salitang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen? Simulan po natin ang babasahin yung Unang Korinto 6:9-10. Yan po. Yan, tignan natin yung sulat ni Apostol Pablo. Si Pablo po ay apostol na itinalaga ng Diyos alang-alang kay Kristo para sa ating mga hentil. Tayo pong mga Pinoy ay mga hentil. Hindi po lahat ng hentil, sapagkat sa panahon ni Pablo, meron ding mga Hudyo na kanyang nakakainkwentro. Ano po, tandaan niyan, sapagkat noong pa man ay kalat-kalat na po yung tao. Kaya, yan, babasahin natin yung kanyang epistola. Unang Korinto 6:9-10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa, lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nagdaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa simula, mga makasalanan. Alam niyo po yung salitang makasalanan, hindi lang po basta nagkasala, makasalanan. Pero si Apostol Pablo, meron siyang pag-amin. So, punta muna tayo sa pag-amin ni Apostol Pablo. Unang Timoteo chapter 1 verse 12, 13, ituloy lang yon. Chapter 1. Unang Timoteo chapter 1 verse 12 hanggang 17. Yan ang pag-amin ni Apostol Pablo patungkol sa mga makasalanan. Papasalamat ako sa ating Panginoon Kristo at nagbibigay sa akin ng lakas dahil tulong niya akong parami sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na noong una niya ako nang napastangan musik at inilay ko siya sa hinang niyapag ng aking Diyos. Pagkat hindi ko nilalaman ang aking ginagawa. Ako'y hindi pa sumasampalataya, pinapagawa sa akin ang kagandahan ng ating Panginoon. At pinagkaloon niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig at tatagpuan sa ating Panginoon. Isang-isang kay Jesus Kristo. Ito ang payag ng ito'y dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang may ligtas sa mga makasalanan at kung pinagkasama sa kanila sa lahat, at ako ay pinakamasama sa kanila. Ngunit ako ay pinagkasama at pinagkaabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ay pamamagitan ko ng kanyang lubos sa pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa aking sampalataya at pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang duwalhatian at pangailangan pagkailanman ay isang Diyos, Ari,
walang hanggang walang kamatayan, at tinakita namin. Sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. Pero tignan niyo po ang salita ni Pablo, kinahabagan ako ng Diyos. So ang Diyos po ay nahabag sa mga makasalanan. Tandaan niyo po, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga may awat at may abag sa ating mga tao kasi mahal niya tayo. Unang-una, dahil po sa pag-ibig, pinagkaloob niya po yung kanyang anak na si Jesus upang iligtas tayo. Una, 1 sa chapter 3, verse 16 and 17. Pag-ibasa sis. O kaya si Brother William. Ay si Wilson. 1, 1, 3, 16, 17. Total, dalawang verse lang naman yan. 1 na yan. So, 1, 3, 16, 17. Kaya pinadala si Jesus upang iligtas tayo, hindi upang parusahan tayong mga makasalanan. 16, 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, kundi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, upang iligtas ito sa pamagitan niya. Amen. Ayan Meron na po tayo ng assurance. Kahit po gaano tayo kasama, meron tayong kaligtasan na pwede nating kapitan. Walang iba kundi si Jesus. Ngayon, balikan natin yung ating teksto. Ang sabi ni Pablo doon sa introduction niya doon sa unang Korinto 6:9 at saka 10, ang mga makasalanan. Binanggit niya, hindi sila magmamana ng kaharian ng langit. Okay? Punta naman tayo sa Galacia, sister. Sa libro ng Galacia, chapter 5. Tignan naman natin. Inulit ni Pablo yan eh. Sandali. Galacia 5:19 hanggang 21. Inulit ni Pablo yan, yung mga hindi papasok sa kaharian ng langit. Okay? Sis, okay. Hindi mahikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-awi-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayan. Muli ko kayong binabalahan, sabi ni Pablo. Ibig lang sabihin, tinitiyak ni Pablo na yung gumagawa dito na ganong, yung nabasa natin, kung namatay ka, ang buhay mo nasa ganyan pa rin. Parang ganyan, kaibigan, halimbawa, nabasa mo na o narinig mo na. Pero ipinamuhay mo pa rin. Then hanggang abutin ka ng kamatayan, yun yung sinasabi ni Pablo. Pero habang nabubuhay ka, may chance kang maligtas sa pamagitan ng repentance, pagsisisi. Kaya tandaan po natin, kaya yung papasok din po sa impyerno, mga taong reliyoso din po sila pagdating ng araw. Huwag kayong magtaka bakit ko sinasabi mga taong reliyoso sila. Sapagkat walang taong walang reliyon eh. Lahat ng tao may reliyon sa lupa. Kahit ano pang tawag mo dyan, reliyon o whatever you ask, meron pa rin Kaya tandaan niyo po, kung mamatay kayo, nasa kasalanan pa kayo. Yun lang yon. Pero kung magkaroon kayo ng pagkakataon, makapag-repent, why not? Magkakaroon kayo ng kaligtasan. Sabi nga ng Juan, hindi pinadala si Jesus dito upang hatulan tayo, kundi upang iligtas tayo. Tatandaan nyo kaibigan, naparito ang anak upang iligtas po tayong makasalanan. At sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. Pero, kinahabagan ako ng Diyos, sabi niya. Okay?
Colosas. Punta tayo ulit sa Colosas, sa libro ng Colosas. Tayo kay San Pablo chapter sa Colosas chapter 3 verse 5 and 6. Yan hanggang 6. Kaya patayin ng inyong pagnanasa, pagkamundo, ng pagkikilapit, karumian ng maalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang mga kasagiman sa isang uri ng pagsasamba sa Diyos at Diyos ng mga sagta. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa sa Panginoon, sa Diyos ang mga tao. O maliwanag. Tatanggap ng parusa. Ang mga tao ay pasakop sa Kanya. No? Maliwanag po yung babala ni Pablo. Sa Diyos naman talaga tayo magsusulit, kaibigan. Akala nyo ba meron kayo ibang pagsusulitan? Hindi. Wala. Sa Diyos lang tayo magsusulit. Tandaan nyo po yan. Lahat ng ating ginawa ay pagsusulit natin sa Panginoon Diyos. Ano? Meron siyang talatang binanggit si Apostol Pablo. Tingnan natin sa libro ng Roma. Kung saan niliwanag ni Apostol Pablo kung kanino tayo magsusulit ng ating mga kasalanan. Kaya mas maganda po bago tayo mamatay sa ibabaw ng lupa, yung kasalanan natin dito pa lang namatay na. Tandaan nyo yan ha. Kailangan bago ka mamatay, ang kasalanan natin mamatay na rin dito sa lupa. Kasi pag mamatay ka na nabubuhay pa yung kasalanan mo dito sa lupa, ito yung sinasabi ni Pablo. Meron tayong pagsusulitan pagdating ng araw. Dito sa kanya sulat. Tignan po natin ano. Okay. Next lang ito. Pero nakalagay dito ito. Sa Roma 14:12. Yan. Tignan natin yung sinabi ni Apostol Pablo dyan. Ano po? Chapter ano? Roma 14:12. Chapter 14 verse 12 ng Roma. Kaya't bawat isa sa atin ay magbigay sulit sa Diyos. Ayun. Napakaigsi ano po. Pero malaman. Sabi ni Pablo, lahat tayo. So wala pong exempted dito. Huwag nyo sabihin mayaman kayo, matulungin kayo. Hindi ganon eh. Kasi kung sasabihin nyo mayaman ka, matulungin ka, aba, edi yung mga mayaman na lang ang pupunta na langit. Paano naman tayong mga walang yaman? Hindi po ganon. Ang kasatuloy ng Diyos yan. Regalo. Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabuting gawa. Kaya yung mabuting gawa, mabuti yan, okay yan. Pero kung kaligtasan ang pinag-uusapan, hindi mo pwedeng itapal o ay marami naman akong ginawang mabuti eh. O hindi sabihin natin yung mga mabubuting tao lang. Hindi po ganun. Akala ng iba kung may pera sila, sige gawa ng mabuti, tulong ng tulong-tulong, para daw makarating sila sa langit. Hindi yan ang parahan ng Diyos. Kasi lahat naman po matulungin eh. Kahit yung mahirap, marunong din naman tumulong eh. Yung mayaman, marunong na tumulong. Wala namang grade dyan eh. Halimbawa, grade, grado. Pag mayaman ka, gigrade ka ng Diyos, 85. Pag mahirap ka, gagrado ka, 75. Pero pareho lang kayo tumulong. Kung mahirap ka ba, 75 lang. Kung yung tinatawag nilang pasangawa. Hindi ganon. Tingnan nyo po yung paliwanag ni Apostol Pablo. Efeso chapter 2. Diyan po nakalagay ang kaligtasan natin sa verse 10. Tingnan natin ano po.
yung sinabi ni Apostol Pablo. Ayun lang po. Sandali. Efeso chapter 2, 8 and 9. Yan. Yang kaligtasan, ano? Yan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kita nyo po? Hindi dahil ikaw ay napakarami mong ginawa dahil mayaman ka. Hindi po yung sukatan kasi ang tao, iba-ibang ating kalagayan sa lupa. May mahirap, may mayaman. Kung yung mayaman tumutulong, yung mahirap tumutulong din po yan. Kanya lang, kung kaligtasan ang pinag-uusapan, sa nakabatay? Sa biyaya ng Diyos. Anong biyaya? Awa. Kaya tayo naligtas dahil lang po sa awa ng Diyos kinahabagan tayo. Ano po, lagi niyo pong tatandaan yan. Ang kaligtasan po, bigay ng Diyos yan. Kagaya na nakasulat, yung Efeso, chapter 2, verse 8-9. Hindi sa inyong gawa, sabi ni Pablo. O, kung ang inyong mga gawa ang ipagyayabang ninyo, pwede niyong ipagyabang. Pero pagdating sa Diyos, hindi po pwede yan. Tandaan nyo hindi po pwede yan. Kasi, ang sabi nga dyan, walang ipagmamalaki. Wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. Tandaan nyo po yan. Kung tayo po'y nakakatulong sa kapwa, biyaya lang ng Diyos yan. Binigyan ganyang puso na matulungin ka. Kumbaga, kamay na nakabuka, hindi kamay na pambakser. Alam niyo yung pambakser, lagi nakaganyan. Di ba? Kaya binigyan tayo ng Diyos ng bukas na palad. Dito sa isang talata, meron nakalagay dito. Tignan lang natin, saan magkita ko. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ito. Roma chapter 9. Meron tayong mababasa dito na tignan ninyo po yung isang talata ito. Chapter 15. 16. Ayan, 15, 16 ng Roma chapter 9. Tignan nyo po yung sulat ni Apostol Pablo dyan. Inango pa niya sa matandang tipan. 15:16. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, maabag ako sa nais kong kabagan, at maawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nakabatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Ayun, shoot na shoot, di ba? Hindi sa pagsisikap ng tao. Hindi sa pagsisikap kaibigan ng kaligtasan. Nakabatay sa hawa ng Diyos yan. Kaya ako lagi ko po sinasabi, lagi nating hingi ng awa ng Diyos. Especially pag may karamdaman kayo. Ako, in myself, ako sinasabi ko yan, ginagawa ko yan. Pag meron ako nararamdaman na kapag sa gabi, di ako makatulog dahil may nararamdaman ako, isa lang sinasabi ko, maawa ka na, Panginoon ka. Wala naman tayong magagawa Yun lang. Kasi yan ang yan ang sinabi ng Diyos sa panahon ni Moises. Di ba? Kaya pag may sakit kayo, wala kayong ibang gagawin kundi ang humingi kayo ng awa sa Diyos.
Huwag niyo na masyadong salita ng iba-ibang salita ang Diyos. Yang sabihin mo lang, maawa ka sa akin, Panginoon Diyos, kamo. Okay na yan. Ako naging karanasan namin yan sa panahon na nagkaroon ng sunog sa lugar namin. Nung magkaroon ng sunog sa amin, sa likod lang ng bahay namin yung sunog. Isipin nyo, sa likod lang ng bahay namin ang sunog. Anong dalangin ko sa Diyos? Aba nakaluhod ako, yung ulo ko nakaano sa sahig. Kanya nasa sahig yung ulo ko. Maawa ka sa amin. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Kahit magaling ka pa, nag-aral ka pa, kung ano man yung inabot mo ng galing ng iyong buhay, pag nandyan na yung apoy, nasa tabi mo lang yung apoy, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Isa lang ang sinabi ko. Maawa ka sa amin. Yun lang. Kasi nakabatay sa Biblia yan. Depende sa awa ng Diyos. Kaya pag lalapit ka, hihingi ka ng awa. Ibig sabihin, nagmamakaawa ka sa Diyos. Parang pelikula. Hindi ba yung bida may baril, then yung kontrabida nahuli niya, then babarilin niyang ganyan. Anong sabi ng kontrabida? Luluod siya, then nagmamakaawa siya. Maawa ka na, huwag mo kong patayin kasi marami akong anak, sabi ng kontrabida. Maging sa pelikula, ginagamit po yan. Akala niyo yung bang napapanood yung mga pelikula, dapat lang mamatay, mga barumbado, mahirap. Hindi. Merong dinadalang mensahe po yun. Di ba? Tapos iayapos pa yung kontrabida sa panang bida na nagmamakawa siya. Di po ba? Di maawa naman yung bida. Di ba? Yung pelikula lang yun ha. Pero meron dalang mensahe yun. May dalang mensahe. Kung sa Diyos mo pagawin yun, na meron kang dinadalang mabigat na problema, yan, Diyos ay Diyos ng awa yan eh. Hindi ba kayo naniniwala? Ang Diyos ay Diyos ng awa o lagi sa klolo? Basahin natin sa Hawit. Sa Hawit chapter 1. 121. Tama, tignan nga natin na kung saan ang Panginoong Diyos ay Diyos ng awa. Nga po, tignan nga natin sa matagal na natin hindi nangiti. Huwag tayo saan magkamali Wait. 1. Tama? 21 ba yun? Mga Genesis. Chapter 121. Hindi ito. Ay, nakita mo na yung awit? Opo. Chapter 1, verse 121 nga, tignan mo. Chapter 121. Oo, ng awit. Verse 21 nga. At tama kaya yung naano ko. Kasi, sige lang, tignan mo dyan, Ano yun? Chapter 121. tignan mo nga, sige nga, pag-ibasa mo kung yan nga. Doon sa mga burol, ako'y nakatingin sa saklolo sa akin saan magagaling. Ang kong tulong kay Yahweh, magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Okay, chapter, Saan? sandali na. Sa chapter, inulit pa yan eh.
sa chapter 4, palang dala kong Biblia kung minsan nakakatubli pala ito dito. Sa chapter 2, verse sa 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 uling verse ng chapter 2 pala, Chapter 2, yung uling verse niya. yumukod kayo't magpangaral, baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Sandali nga, akin na. Parang nag-mistake ako dito. Tama yung 121 kanina, no? Ayan, 2. Ano ba yung binasa mo kanina? Chapter 1 verse. Chapter 2, ito. Uli. Yung sige. Yung chapter 1 verse 24, ano? Tama? Ay ano? 4 ba? Chapter 2, tas uli. Hindi ko ma-recall yun na. Yung una mong binasa kanina, no? Chapter 1 verse 121. ha? 121. Ng awit. Ang awit, unang verse. 1, 1. 2. 121, verse 1 and 2. Sandali. Itong binasa mo kanina? Ito po, 2. Hindi yung Hindi. chapter Yung 2. 1. 2. Ito. Ito mapalad. Yan. Okay, sandali. Yung kanina 121. Verse 1 and 2. Okay, yung ang nakalagay doon, yung ang Diyos ang lagi saklolo. Tama, lagi saklolo ang Diyos. Tama ba yun? Bakit parang Doon sa mga burol, ako'y napatingin sa saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. doon sa 124, 124, verse 8. verse 8. Tulong natin kailangan ay kay Yahweh nagmumula pagkat itong lupa at langit, tanging siya ang lumikha. Yan. Napakaliwanag, ano? Ang Diyos ay Diyos ng laging saklolo. Kumbaga, pag nagmakahawa ka sa Kanya, sasaklolohan ka niya. Kaya kung tawagin siya, Diyos ng laging saklolo. Wala pong ina ng laging saklolo sa Biblia. Ang nakalagay, Diyos na laging saklolo. Na yung pagiging mo ng tulong sa Kanya, o sabi mo, o Panginoon Diyos, kabagan mo ko, kawahan mo ko, sakluluhan mo ko. Yan. Right away, diyan gumagawa ang Diyos. Kaya kung tawagin ng Diyos diyan ay Diyos ng lagi saklolo. Kaya sa buhay natin ito, oo, tayo mga tao makasalanan. Sabi ni Pablo. At kung mamatay tayo, nasa kasalanan pa tayo, halimbawa, nalaman mo na yung, iba naman yung halimbawa, nasa bundok ka, ibang pag-uusapan doon. Halimbawa, wala namang ebanghelyo sa bundok. Pero ngayon, dahil sa laganap ang internet, ang social media, kahit sa bundok ngayon nakakapakinig ng ng mga nakakarating ang internet sa kanila. Wala nang imposible. Wasan narinig mo yung turo ng Diyos na yung mga taong ganito ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Then hindi ka nagbago at namatay ka dahil hindi ka nagbago, hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, yun ang magiging hatol sa iyo. Yun sinasabi ng Biblia na hindi sila magmamana ng kaharian ng langit.
Kahit sabihin mo pa may reliyon ka, kahit sabihin mo pa ng reliyon mo, pinakamalaki yan, o. Sige na, pinakamalaki na kung malaki. Hindi naman pinag-uusapan ng religion dito. Ang pinag-uusapan, ikaw at ang Diyos. Between two. Ano ang kalagayan mo sa harap ng Diyos? Kaya tayo, bakit meron tayong mga Bible study, para ang tao po, ituro yung gusto ng Diyos sa atin. Ituro yung malaman natin yung buong katotohanan. Para tayo, bago man lang tayo pumikit ang mata dito sa ibabaw ng mundo, tayo po ay makatanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lagi niyo pong tatandahan yan. Yan po ang nakalagay sa 1 Timoteo na sinasabi ni Apostol Pablo, ito ang gustong mangyari ng Diyos sa lahat ng tao. Chapter 2, verse 3 and 4. Yan. Unang Timoteo, chapter 2, verse 3 and 4. Ayan, medyo na-delay lang kung dito mga kasama nating kabataan kung saan man sila nagmula. Ganun talaga. Kabataan kasi sila eh. Asis. Unang Timoteo, chapter 2, verse 3 and 4. Anong gusto mong mangyari ng Diyos sa atin ngayon? Lahat po tayo ang pinakagusto ng Diyos. Lahat po tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero kaya nasa tao po ngayon ang problema kung hindi niya po makamtan yung kaligtasan niya. Unang Timoteo, Chapter 2, verse 3 and 4. Oh, 3 and 4. Ano nga yan? Chapter, ano pastor? Unang Timoteo, chapter 2, Verse 3 and 4. 4. Ito ang mabuti at nakalugod nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ayan dito. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makahanap ng kapatid. Oh, lakasan mo nga, huwag ka muna kasi tumatawa. Para yung mga nanonood ng Ibig niya video. ang lahat ng tao ay maligtas at makahanap ng katotohanan ito. Oh. Ang gusto ng Diyos, malaman natin yung buong katotohanan. Yung buong katotohanan tungkol sa kaligtasan. Yan ang gusto ng Diyos na malaman nating lahat. Kaya po mayroong mga ganitong pag-aaral ng Ebanghelyo para malaman natin yung buong katotohanan. Kasi kung hindi tayo mag-Ebanghelyo, hindi natin malalaman yung katotohanan. Yan ang mahirap, lalo na sa panahon natin ngayon. Saan busy ang tao? Maraming bagay sa pinagkakabisihan. Pero nagiging busy kaya siya sa salita ng Diyos? Maybe, maybe not. Kasi alam nyo naman po ang pagdating sa salita ng Diyos, sa aking karanasan ay napakaraming mahilap dyan. Hindi lahat naniniwala. Mahilap sila. Kaya ang gusto ng Diyos, malaman natin yung buong totoo tungkol sa kaligtasan. Kasi yung kaligtasan talaga, yan ang gusto ng Diyos. Kaya nakalagay dyan, sabi ni Pablo, ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Mabuti at kalugod-lugod. Ano yun? Yung tayo po magkamit ng kaligtasan. Pero kung mamamatay ka na nasa kasalanan ka pa, gaya na nakasulat, kasalanan mo na yun, kaibigan. Walang may sala nun kung hindi ikaw. Ikaw ang gagawa ng
paggatol sa iyong sarili. Hindi kung sino man ang gagawa niyan, ikaw ang gagawa niyan. Kung hinatulan ka ng Diyos, ikaw ang gumawa niyan. Hindi mo pwedeng ituro yung ibang tao dyan. Ikaw mismo ang ituturo mo sa sarili mo. Kaya hanggat nabubuhay tayo rito, siguraduhin natin na yung katotohanan malalaman natin sa pamamagitan ng Biblia. Ang Biblia po ang magtuturo sa atin. Hindi po tayo o kung sino man marunong. Kailangan yung Biblia po ang ginagamit natin para tayo magkamit ng kaligtasan. Lahat ng tao po gustong maligtas. Sa aking mga karanasan, always lagi kong sinasama, sometimes, binabanggit ko yun ang sabi ko sa kanila, gusto nyo bang maligtas? O ang tanong ko ganito, gusto nyo ba akong makasama sa langit? Mga tanong na yan na ginagawa ko paminsan-minsan. O nangarap ka ba na maging pastor ka? Ganon. Maraming pangarap po ang tao. Pero wala akong narinig na ang pangarap ko maging pastor. Wala. Medyo, yung iba naman gusto ko maging pare. Pero madalang yun. Pero ang pangarap nila, puro mga material na bagay. Dito lang sa lupa. Tingnan niyo po ang payo ni Apostol Pablo. Colossus chapter 3, verse 1 and 2. Kung ano sinasabi ni Apostol Pablo sa lahat ng tao, sa lahat na mayroong tamang kaisipan. Tingnan niyo po ang kanyang turo at payo sa ating mga tao. Colossus chapter 3, verse 1, 2, 3, and 4. Colossus chapter 2, 3. Verse 1, 2, 3, 4. verse Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Yamang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, mga kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na mahahayag din kayong kasama niya at makakahati ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Kita niyo po. Anong sabi ni Apostol Pablo, apostol ng Panginoong Yesus? Yang isip natin, gamitin natin para sa Diyos. Nangyayari ngayon ang isip nila about maganda dito ako, ay doon ako, ay mag-abroad ako. Hindi. Lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, alam niyo po, lahat yan mawawala naman yan. Mawawala yan. Kaya minsan, sabi ni Pedro, ang tao ko ay kagaya ng halaman lamang, isang damo. Katulad ng isang damo, sabi ni Pedro. Sipin niyo po, ikinumpara po tayo sa isang damo. Samantalang yung damo, hindi ba napakalang ng tao ang damo? Pero dyan po tayo kinumpara ni Pedro. Sometimes, namamayagpag tayo sa tagumpay. Then anong nangyayari? Bumabagsak din po tayo. Wala pong, tingnan nyo na lang sa, hindi ba may mga Forbes yung sa survey, sino yung pinakamayaman sa Pilipinas? Sometimes ang mayaman si Lusyutan. Then another survey, hindi na siyang mayaman. SM ng mayaman. Sometimes nawawala yung SM. Sino mayaman? Sobel de Ayala. Pasilin niyo po yun. Ibig sabihin, wala pong mayaman na nag-i-stay taas ng paytaas. Sometimes bumababa din po sila. Kaya dapat yung isip natin, ang sabi ni Pablo, saan tayo magpo-focus? Doon sa karya ng Diyos. Mga bagay na maka-Diyos.
Yun ang dapat natin gagawin habang tayo nabubuhay dito. Panguli, basahin natin yung sinabi ni Pedro na itinulad lamang tayo sa damo. Sabi ko nga po, yung damo, nanapakan lang ng tao yan. Yung damo, kinakain lang ng mga hayop yan, ng kalabaw, baka, kambing. Pero ang liit lang ng pag-uupara po, damo lang. Unang Pedro, chapter 1, verse 24 and 25. Tingnan natin yung sinabi ni Apostol Pedro dyan. Saan tayo tinulad? Ayan. Ng Pedro, Chapter 1, 24 and 25. Ayon sa kasulatan ng ang lahat ng tao ay tulad ng damo gaya ng bulaklak. Ito ang lahat niyang karitad. Ang damo ay nakalanta sa bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salita nito ay napakagandang balita ipag-aralan sa inyo. Amen. Kita nyo? Saan tayo tinulad ni Pedro? Sa damo. Mamumulaklak ang ganda, sabi niya. Kinabukasan, natutuyo, nalalanta. Dead glory. Kung ngayon, namamayag pa ang gloria mo, kinabukasan, yun ang sinasabi ng kumukupas ka rin, kaibigan. Yang ganda na lang eh. Subukin mong maganda kang pinanganak at pagpaganda ka pa. Mananatili ka kayang maganda? Hindi. Sa effort sa gusto, kahit kumuha ka pa ng magaling mag-face, facelift ba yun? Batagin ng mukha mo. Darating ang araw, magiging bago na rin yan. Ganyan po ang tao. Kaya hanggat nabubuhay tayo, ano lang ang dapat natin gawin? Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Kung di pa natin isinusuko ang buhay natin sa Diyos sa pamagitan ni Kristo, isuko po natin. Kasi pag hindi natin isinuko yan, ang totoo niyan makasalanan tayo. Tandaan nyo, na yung mga nabasa natin. Pag namatay ka na hindi mo sinuko ang buhay mo kay Jesus, ang ating one and only tagapagligtas. Yang sinasabi ni Pablo na hindi magmamana ng kaharian ng langit. Ikaw yan, kaibigan. Ikaw yan. Ikaw ang gumawa ng kapalaran mo. Hindi kung sino-sino. Ikaw mismo ang gumawa ng kapalaran. Di ba yung kapalaran sino gumagawa? Hindi ba tayo? Kaya kung mapapahamak tayo, tayo rin ang gumawa niyan. Kung tayo maliligtas, tayo rin ang gumawa niyan. Pero mas maganda, yung sabi ni Pablo, ito ang mabuti at kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Ano yun? Malaman natin yung katotohanan about what? Ang ating salvation. Salamat, Panginoon Diyos. At tinuturuan mo kami, pinagtsatsagaan mo kami. Salamat po, nililiwanag mo sa amin yung mga bagay na hindi natin dapat gawin at yung mga bagay na dapat namin gawin habang nabubuhay kami sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama po natin ang pamilya ni Brother William at ang mga kaibigan ng kanyang anak. Medyo nauli na po sila, no? Sana sa susunod mas maging on time sila para sa simula kasama na natin sila. Sige po, kayo pong mga nanonood ng video o itong video ito, sana meron kayong natutunan. Lahat po yan inango natin sa Biblia.
Wala tayong particular na religion na binabanggit, ha. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yun lang po ang ating binasa. At hindi naman po akong bumabasa, sila po. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, ay, niloloko yan. Hindi sila nanloloko. Totoo yun, nasa Biblia. At ang ginagamit po nilang Biblia ay magandang balita Biblia. Sige po, hanggang dito na lamang, ano? God bless us all. Mahal po tayo ng Panginoon. So, amen.